Kung nagbabudget ka ng pang Japanese food, ay pwede mong gawin sa bahay. Syempre ito, budget friendly, hindi ka ganong mapapagastos. Dahil walang karne, maglagay tayo dito ng ating kabute. Tapos ilagay lang natin dito sa ating food processor. Lagay din natin ito, o hiwain lang natin itong ating celery. Tapos itong ating dahon ng sibuyas. Ayan. Hiwain lang sa gitna. Tapos itong ating carrots, hiwain lang ng ganito. Ilagay natin lahat yan dito sa ating food processor para sabay-sabay na madurog at sabay-sabay at pantay-pantay ang pagkakadurog nito. Eto, tingnan nyo naman, ganitong pagkakadurog po dapat. Tapos ilagay lang natin dito sa ating bowl. Siyempre, simutin natin yan para naman walang sayang. Lagyan natin ng 1/4 cup ng harina, pati itong cornstarch. Maglagay din tayo ng pampalasa para mas masarap naman syempre, oyster sauce. So 1 tablespoon lang, lagyan din natin ito ng garlic powder, tansya-tansya lang. Paprika, pwede rin smoked paprika. Salt. Tapos maglalagay rin tayo dito or maggagadgad din tayo dito ng ating paminta. Ayan. Pagka nalagay na yan ay pwede na gamitin itong ating mga kamay or panghalo, itong ating spatula. Nilagyan ko nga pala ito ng sugar pa para mas malasa at medyo may manamis-namis na lasa. Maglagay lang ng mantika dito sa ating kamay. Tapos ay haluin lang natin para naman hindi magdikit-dikit dito sa ating kamay yung pagkakahalo natin yan. At syempre, gusto natin na makasigurado na mas malinis yan. So, lagyan lang natin ng isang itlog pa para mas mag-hold or ito na yung pinaka-binder kasama nung ating harina and cornstarch. Para naman mas mag-hold pa to, pwede nyo po itong i-ref ng 30 minutes bago nyo bilog-bilugin. Maglagay na tayo dito ng cornstarch or harina. Naglagay lang ako ng konting mantika pa sa kamay ko bago ko binilig-bilog. Tapos, sinelera ko lang dito sa ating cornstarch. Tapos, ikukut lang natin ito ng cornstarch. Ayan, ganyan lang po. Tapos, make sure lang na mainit na yung ating mantika. And make sure lang na medium heat lang po ang lakas ng ating apoy para naman hindi mahilaw yung loob ng ating balls. Ayan. So, pwede rin i-double fry para kung gusto nyo na mas malutong pa or mas crunchy yun dun sa labas kasi magiging moist yung inside nito. Para sa ating sauce ay maglagay lang tayo ng 1/4 cup na tubig, 1 teaspoon ng cornstarch, tapos itong ating ketchup, tomato ketchup po tapos itong ating Worcestershire sauce. Paano nga ba bigkasin yan? Itong ating oyster sauce. Halos lahat ng itong nilagay ko na sauce ay tig 2 tablespoon po. Tapos pagdating dito sa ating sugar ay 3 tablespoon po. Mix lang natin. Kapag ganito ng itsura ay isa lang na natin dito sa ating low heat para hindi naman masunog or magbuo-buo yun sa ilalim. So, hintayin nating lumapot at continuous lang po yung paghahalo. Kapag ganito nakalapot at namumuo sa ating spatula ay pwede na po yan. Ihilera na natin dito sa ating plate itong ating nagmamagandang mga balls. Siyempre, itong ating sauce. Pampasarap talaga yan. Itong ating mayonnaise. So, mas masarap talaga kung Kewpie mayonnaise or plain lang na mayonnaise po. Mag-toppings tayo dito ng ating green onion. Ayan. Ready na itong ating veggie yaki o kabutiyaki. Enjoy!